Hello everyone and welcome back to another video. And for today's video, set back and relax kasi medyo mahaba-haba yung ating chika for today. Kasi I'm gonna share with you guys yung experience namin sa pagkuha ng Indian passport ng baby namin. So ayun, akala ko talaga madali lang yung pagkuha ng Indian passport sa baby kasi nga Indian siya. Pero hindi pala guys, naloka ako ng very light kasi kita nyo naman 'di ba ilang months na si Mishi at wala pa rin siyang passport. So bakit nga ba natagalan kami sa pagkuha ng passport ni Mishi? It's just that una, ang tagal naming nakakuha ng birth certificate niya na may English translation kasi naka-down yung system. And then, nung meron ng birth certificate na English translation si Mishi, doon naman kami nag-apply ng online application for the passport. And then, ito na nga yung mga struggles namin guys. Kasi, meron na kaming date ng appointment ng passport ni Mishi. Nag-gather na kami ng mga requirements. And then, bago yung appointment namin, parang dinouble check namin yung requirements na dala namin. And then, tumawag si Gaurav doon sa customer service ng passport service kung kailangan bang inotarize yung declaration ng both parents for the passport. Kasi merong declaration na gagawin yung both parents na mag-a-apply nga ng Indian visa yung baby. So, after tawagan ni Gaurav yung customer service, sinabihan si Gaurav kung meron na bang pangalan ng kanyang wife sa likod ng kanyang passport. So, ito yung first na naloka ako kasi hindi pa nga nalagay yung pangalan ko sa passport ni Gaurav. So, ibig sabihin, hindi daw kami makakapag-apply ng passport ni Mishi kasi nga wala pa yung pangalan ko sa likod ng passport ni Gaurav. So, ang gagawin, kailangan niyang i-update yung kanyang passport kasi kailangan nakalagay yung pangalan ko sa likod ng passport nga niya. So, ayun, na-move na naman kami ng appointment. Nalaman nga namin na kailangan palang ilagay yung pangalan ko sa passport ni Gaurav. So, sinabihan naman kami na okay lang naman daw na hindi namin antayin yung pag-release ng passport ni Gaurav para makapag-apply ng passport sa baby namin. Pwede na daw yung reference number yung ilagay. So, ang nangyari, parang sinabay na yung appointment ni Mishi and then yung appointment ng renewal ng passport ni Gaurav para isahan na yung punta namin. By the way, yung passport office na pinili namin guys is sa Bhiwani kasi yun yung may pinakamalapit na slot na open. Kasi kung dito sa Hisar, matagal yung slot ba? So, pinili namin yung Bhiwani kasi yun yung pinakamalapit sa amin. So, ayun, nagpunta na nga kami doon sa appointment date hanggang sa pangalawang problema, guys. Pagdating namin doon sa office sa Bhiwani, passport office, hindi tinanggap yung aming application dahil hindi daw sila nag-a-accept ng mga ganitong case na may foreigner. Lahat daw ng mga foreigner or basta related sa foreigner na mga passport, kailangan daw doon sa main office. So, pinapili kami kung saan kami mas malapit sa Ludhiana ba or sa Chandigarh or sa Ambala. So, yun yung pinapili sa amin and malalayo itong lugar guys. And of course, malamig pa ngayon kaya naloka talaga kami kasi concern namin si Mishi ba. But then, pinili namin yung passport office sa Ambala. So, ayun, na-reschedule na naman kami sa Ambala guys ng January 22. To make the long story short guys, nakarating na din kami ng Ambala and thank goodness na process na yung passport ni Mishi doon. And I'm gonna share also with you the list of requirements na sinubmit namin doon sa Ambala. And here are the list of requirements for an Indian passport for a baby. After you get married to your Indian husband, make sure na i-update na niya yung kanyang passport at malagay na yung pangalan nyo sa likod ng kanyang passport for the future use. And for the Aadhaar card of your baby, kung wala pa siyang card, yung card mismo, pwede kayong mag-print sa website. But make sure na yung ipiprint nyo is merong electronic check, yung kulay green. Something like this, guys. Kasi kung wala yon, magpiprint ulit kayo kasi yun yung kailangan nila, yung may green na check. And guys, make sure to bring all the basic requirements including the mother's visa. Kasi sa case namin, hiningi yung yung visa ko sa final counter na 3 steps yung dinaanan namin and then doon sa final na doon naman hiningi yung aking visa kasi parang titingnan nila na meron ba akong visa nung pinanganak ko si Mishi. Actually, nagkasagutan pa si Gaurav doon guys. Talagang tumaas yung aking dugo. Charing. Hindi naman, uminit yung aking mga tainga kasi ganun. Parang pinaupo kasi si Gaurav doon sa
upuan kasi yung na-in-charge sa amin na officer, dun sa last na guys, parang baguhan siya. So, ang dami niyang question, bakit daw yung visa ko is from 2024 to 2025 daw. Wala ba daw akong visa sa mga nakaraang taon? So, yun, nakipagsagutan si Gaurav kasi makakarating ba ako ng India kung wala akong visa for the first time? 'Di ba? So sabi niya na extend na kasi yan siya kasi yung una niyang visa is e-visa and then na-convert yung visa ko and then na-extend na and then ngayon yung hawak kong visa is yung spouse visa. Nagtataka siya kasi meron din akong visa ng Nepal. Kinalkal niya kasi yung aking passport, guys. Tapos yun, nangatwiran talaga si Gaurav. And sabi nung isang officer, kasi nilapitan siya eh. Sabi niya, sir, pasensya na ha, kasi baguhan lang kasi siya. So, upo ka muna. Parang pinaupo talaga si Gaurav. Kasi si Gaurav yung sumasagot sa mga question niya eh. Tapos, yun, sabi naman nung isang officer na okay yan kasi tinitingnan pala nila guys kung may visa ako nung pinanganak ko si Mishi kasi ang tinitingnan nila baka wala akong visa tapos pinanganak ko si Mishi, hindi mabibigyan si Mishi ng passport kasi parang illegal yung stay ko dito. Yung visa ko valid siya from 2024 March up to 2025 March. So, nanganak ako kay Mishi June. So, pasok siya. May visa ako nung pinanganak ko si Mishi kasi parang tinitingnan nila na illegal nga. So, ayun yung mga nangyari and thankfully, tapos na kami doon and we're waiting for the police verification kasi may police daw na pupunta dito sa amin para lang din nag-apply ako ng visa, ganun. So, yeah, hopefully, makukuha na namin yung passport ni Mishi and then, see you Philippines! So, that's it for today's video guys. Thank you so much for watching!